Hindi niya alam ang pagkatao ko na isa akong trans woman dahil hindi ko naman ine-expect na mai-inlove ako sa kanya dahil lahat ng kinakausap ko ay pampalipas oras ko lang. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Aji. At tawagin naman daw nating Rice ang isang lalaki na kilala niya sa isang dating app. Si Rice ay isang straight na lalaki na sobrang family-oriented dahil pumupunta pa ang nanay nila sa bawat kwarto nilang magkakapatid para i-kiss lang sila ng good night. At sa dinami-dami ng mga nakausap ni Aji ng mga lalaki, kay Rice lang talaga siya nagkaroon ng interes. Palagi na silang nag-uusap sa messenger pero natatakot siyang makipag-video call dahil hindi naman ganun kanipis ang kaniyang boses. Natatakot si Aji na baka mahalata ni Rice kung paano siya magsalita dahil tunog talaga siya ng isang lalaki. Pero laking gulat ni Aji nang dinedma lang ni Rice ang tungkol sa boses niya. Nagkakausap pa rin sila at umabot yun ng 2 buwan. Hanggang sa opisyal na silang naging magkarelasyon at nag-set na sila ng araw kung kailan ba talaga sila magkikita. Hanggang sa dumating ang 1 linggo bago pa sila magkita, parang mas lalo pang nabaliw si Aji sa kakaisip kung aamin na ba siya o i-ghost niya na lang si Rice. Hahanap na lang ba si Aji ng dahilan para mag-break na silang dalawa para hindi na matuloy ang kanilang pagkikita. Pero parang nakonsensya naman si Aji dahil naramdaman niya kung gaano kabait na lalaki etong si Rice kaya wala na siyang ibang nagawa kundi umamin. Kaya buong akala ni Aji na yun na ang huli nilang pag-uusap pero sinabi sa kanya ni Rice na gusto niya pa ring ituloy ang kanilang pagkikita. Nagkasundo silang dalawa na pupunta na lang si Rice sa bahay nila Aji dahil palagi namang wala ang kaniyang mama at papa. Pero holiday pala nung panahon na pupunta sa bahay nila si Rice pero pinayagan pa rin naman siya ng kanyang mga magulang. At noong nakita ng mga magulang ni Aji si Rice ay nagulat na lang siya dahil gustong-gusto nila si Rice at pinaghainan po ng pagkain. Todo chika daw ang kanyang nanay kay Rice pero ang ending ay sobrang naging malungkot pa rin. Humiga silang dalawa sa kama at nag-usap ng harapan habang nakahawak sa pisngi niya si Rice. Tumutulo ang mga luha sa mga mata ni Rice habang sinasabi niya kay Aji na tunay na babae pa rin ang tingin ko sa'yo kahit alam ko na ang lahat. Kaya sorry kung hindi ko na kayang ituloy ang lahat dahil alam mo naman siguro ang dahilan sa sarili mo. Hindi pa nagsisink in kay Aji ang mga nangyayari kaya pinili niyang enjoyin na lang ang oras na magkasama silang dalawa ni Rice. Kinabukasan pagpasok ulit ni Aji sa kanyang kwarto, dito niya naramdaman ang sobrang lungkot na parang binagsakan siya ng langit at lupa. Sobrang na-depress si Aji dahil nagalit na siya sa kanyang sarili dahil bakit ba siya ipinanganak na isang lalaki? Kung pwede naman sana siyang ipanganak na isang tunay na babae na lang para hindi na sana siya nasasaktan. 6 na taon na rin ang nakalipas simula ng araw na nakilala niya si Rice at meron na ding 2 lalaki na dumaan sa buhay ni Aji. Pero gusto niya pa rin sanang iparating kay Rice na kahit nagmahal na siya ng iba, si Rice pa rin ang greatest love niya. May bago na ding girlfriend si Rice at para kay Aji ay deserve nila na maging masaya sa isa't isa. Isisend ko po sa inyo ang picture naming dalawa pero sana po ay wag nyo nang ilabas o i-post dahil kaming dalawa lang ang nakakaalam ng buong pangyayari sa amin dalawa. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento ng greatest love ko. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At nag-send nga siya dito ng 3 picture pero para sa akin lang daw to kaya sorry dahil hindi ko pwedeng ipakita sa inyo kaya yun lang. Bye-bye!